nagkape, kumain, namasyal, nagpalamig. Ito ang ganap sa ride sa Atok Benguet ng aming mga kuya. Samahan nyo kaming balikan ang mga ganap sa video nito. Nagsimula ang lahat sa hintayan. Siyempre, ganun talaga. Dahil nauna akong dumating sa meet na place, ayun, nainip ako kahihintay. Anyway, dumating naman ang mga kuya pagkalipas ng mahigit 1 oras. Siyempre, ang una naming stop ay ang Lion's Head sa Cannon Road at nagpicture-picture dahil kailangan naming mag-report sa aming mga commander-in-keys na sa Baguio nga kami nagpunta. Oh, di ba? Bandang alas 9 ay dumaan muna kami sa aming tutuluyan at nagkape at nagbawas muna ng mga gamit. Makalipas lang ang ilang saglit ay biyahe na kami papunta ng Atok. Ang next stop naman namin ay ang Highway 24 Resto kung saan regroup muna. Muli namin binaybay ang Helsema Highway. Napakaganda ng tanawin sa kalsadang ito na puro zigzag. Nakarating kami sa third stop sa half tunnel bandang alas 12 na ng tanghali. Siyempre, enjoy muna namin ang tanawin at picture-picture muna. Muli kaming bumiyahe papunta naman sa next stop namin para mananghalian. Nilampasan muna namin ang highest point ng Atok at tumuloy na kami sa Namway Atok Resto. The best na pala ang kiniing meals nila dito. Makalipas ang tanghalian at kaunting pahinga ay tumuloy naman kami sa highest point ng Atok. Ito ang dating highest point ng highway system ng Pilipinas pero ngayon ay pangalawa na lamang dahil hawak na ng Tinok Ifugao ang titulo ng highest point. Ang sumunod naman naming biyahe ay ang pang-5 stop sa Mount Ulis. Dito sa lugar na ito ay enjoy mga kuya sa magagandang tanawin. Ang iba ay nagpasyang mahiga at magpahinga muna sa damuhan. Sadyang napakaganda ng tanawin dito, pati na rin ang mga bulaklak sa paligid. May napulot nga pala akong bulaklak na pinitas na isang pasaway na bisita, kaya nagpasya akong ibigay na lang ito. How thoughtful naman si Tito Boss, di ba? Yan tayo eh, kaya pala na naman ang kwet pag-uwi. Napakaganda ng tanawin at napakalamig sa lugar na ito kahit alas 2 pa lang ng hapon.
Nagplano tuloy ang mga kuya na babalik dito na may baon na kayakap. Yan ang tunay na mandaragit na agila. Oh, di ba? Ilang minuto lang ang nakalipas mula nang kami ay dumating sa Motolis ay nagsimula ng matakpan ng paligid ng ulap. Nagpasya na kaming bumiyahe na pabalik ng Baguio. Foggy na ang Halsema Highway nang kami ang tumaba na bandang alas 3 ng hapon. Inabutan nga pala kami ng ulan habang kami ay nasa bayan na ng Tublay, kaya huminto muna kami. Napakasarap humigop ng kape sa oras na iyon upang maibsan ang labig na nadarama. Muli kaming bumiyahe at bandang 5:30 ng hapon kami nakarating ng Baguio. Namili muna kami na makakain sa isang Korean store. Kinagabihan ay nagkaroon ng salo-salo ang mga kuya. At syempre, kapag mga lalaki ang nagsama-sama, ang topic ng kwentuhan ay syempre, yung ride. Yun lang, promise. Kinaumagahan ay nagluto ng mga kuya at matapos makapag-agahan ay gumayak na pauwi ng Kapatagan. At ayun na nga, bumiyahe na ang mga kuya na masaya at may halong kaba kung paano ipapaliwanag sa kani-kaniyang commander-in-peace kung bakit naging 2 days ang paalam na 1-day ride. O siya, bahala kayo dyan. Babu!